Magmula nang ilabas ang controversial teaser ng bagong pelikula ni Daryl Yap tungkol kay Pepsi Paloma, naglikha ito ng ingay. At matapos nga ang ilang araw na pananahimik, tuluyan ang lumabas si Vic Soto upang ipagtanggol ang kanyang pangalan. Nagsampa siya ng kaso laban kay Daryl. The Philippine Showbiz List presents detalye sa cyber libel complaint ni Vic Soto versus Daryl Yap. Vic Soto files 19 counts of cyber libel against Daryl Yap. Pagmula nang ilabas ang controversial teaser, patuloy si Daryl sa pagbabahagi ng kanyang saloobin sa social media at hindi inuurungan ang mga negatibong puna sa kanya at sa pelikula. Sa ingay na kanyang nilikha at mga banat, taliwas naman ito sa pinapakita ng kampo ni Vic na natiling kalmado. Tila ba naghihintay ang mga ito ng tamang pagkakataon at idaan sa tamang proseso ang lahat. At matapos nga ang ilang araw ng pananahimik, tuluyan na lumabas si Vic upang ipagtanggol ang kanyang pangalan sa kasiraang dinulot ni Daryl. Nitong umaga ng Huwebes, January 9, 2025, personal na nagtungo si Vic kasama ang asawang si Pauline Luna sa Muntinlupa Regional Trial Court para idemanda si Daryl. 19 counts of cyber libel ang isinampang reklamo ni Vic laban sa direktor dahil sa paglalabas nito ng teaser. 20 million pesos for moral damages at 15 million pesos for exemplary damages o kabuoang 35 million pesos ang hinihinging danyos ni Vic mula kay Daryl. Matapos magbigay ng salaysay at magsumpa sa kanyang mga pahayag, nagbigay si Vic ng panayam sa mga miyembro ng media na nag-aabang sa labas ng korte. Ayon kay Vic, ang pagpapasampa ng formal na reklamo ay kanyang reaksyon sa viral teaser ng pelikula ni Daryl. Sinabi niyang nananahimik siya noon at hindi nagsalita pero ito na ang kanyang reaksyon. Ipinahayag ni Vic na walang personalan ang hakbang na ito at nagtitiwala siya sa sistema ng katarungan at labanan ang mga taong irresponsable sa paggamit ng social media, lalo na kung nakakasira ito sa iba. Sa tanong naman kung nagulat ba siya nang lumabas ang movie teaser noong bagong taon, sinabi ni Vic na hindi siya nagulat. Ayon sa kanya, inaasahan na niya ito dahil matagal na niyang naririnig at ang pelikula ay pinopromote na mula pa noong nakaraang taon. Sinabi din ni Vic na wala mula sa kampo o production ni Daryl ang lumapit sa kanya para hingin ang permiso niya o nagpaalam para gawin ang pelikula. Sa tanong kung may sama ng loob siya sa mga artistang gumanap sa mga karakter na kasama sa pelikula, sinabi ni Vic na wala siyang problema dito at naiintindihan na bahagi lamang ito ng trabaho. Samantala, walang social media si Vic at nalaman daw niya na may ganitong teaser na lumabas sa pamamagitan ng asawang si Pauline. Kaya lang tanungin naman tungkol sa reaksyon ng misis, sinabi ni Vic na buo ang suporta nito sa kanya. Hindi lang daw ang kanyang asawa, kundi pati ang kanyang mga anak, kaibigan, at sa tingin niya, maraming kababayan ang kasama niya sa laban na ito. Nang tanungin kung kumusta siya, simpleng sagot ni Vic, I'm okay. Tumanggi na rin siyang magkomento kung politically motivated ang paglabas ng pelikula. Ayon kay Vic, ang kanyang pamilya at mga kaibigan ay buo ang suporta sa anumang hakbang na gagawin niya. Sa tanong kung may mensahe ba siya kay Daryl, sinabi ni Vic na wala maliban sa Happy New Year. Tungkol naman sa mga taong nahusgahan siya dahil sa teaser ng pelikula, sinabi ni Vic na bagamat may kanya-kanyang opinyon ang iba, naniniwala siya sa sistema ng hustisya ng bansa at sa tamang proseso ng paglutas ng issue. Matapos makapanayam ng media si Vic, si Pauline naman ang nausisa kung ano ang nararamdaman niya sa pagbanggit sa pangalan ng mister sa controversial teaser. Ayon kay Pauline, pareho ang reaksyon nila ni Vic at bilang mga magulang naapektuhan sila, ngunit itinuring nilang tamang hakbang ang paghahain ng reklamo. Sinabi rin ni Pauline na ang sakit na nararamdaman niya ay katulad ng nararamdaman ng anumang asawa. Vic Soto's writ of habeas data petition granted by court. Bago ang paghahain ng reklamo noong January 7, 2025, nag-file ang kampo ni Vic ng petisyon para sa issue ng writ of habeas data. Ang writ na ito ay isang hakbang para protektahan ang privacy ng isang tao laban sa hindi makatarungang pagkolekta ng impormasyon. At habang nagkakagulo ang media na nag-cover sa paghahain ni Vic ng cyber libel laban kay Daryl, kasabay naman nito ang paglabas ng utos ng korte. Nitong January 9, ibinaba ang utos mula sa sala ni Presiding Judge Lizea Acuyatan ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 205. Napag-alaman na ang petisyon ni Vic ay sufficient in form and substance. Ipinagkaloob ng korte ang petisyon at inutusan si Daryl na magsumite ng verified return ng writ sa loob ng 5 araw mula sa pagtanggap nito. Itinakda rin ng hukom ang summary hearing sa January 15 upang tuklasin ang mga merito ng petisyon. Kaugnay nito sa isang panayam, ipanaliwanag ng abogado ni Vic na si Attorney Enrique Buco de la Cruz ang nilalaman ng utos ng korte. Ayon sa kanya,
Inisyu na ang writ at ang mga hinihiling nila ay naaprubahan. Pinapayagan ng utos na itigil muna ang lahat ng mga postings at iba pang kaugnay na aktibidad. Sinabi rin ni Atty. De la Cruz na pinapasagot si Daryl sa reklamo ng kampo ni Vic. Nang tanungin kung ibig bang sabihin nito ay ipinatatanggal ang lahat ng postings tungkol sa pelikulang The Rapist of Pepsi Paloma, nilinaw ng abogado na hindi pa nila natanggap ang kopya ng writ at ang hawak pa lamang nila ay ang utos ng korte. Nakasaad sa writ ang mga bagay na bawal gawin, kabilang na ang mga specific na hakbang. Ayon kay Atty. De la Cruz, ipinaaabot niya ang mensahe sa mga tao na nagsishare o maaaring mag-share ng mga promotional material ng The Rapist of Pepsi Paloma ngayon na may utos na ang korte. Pinaalalahanan din niya ang lahat na ang issue tungkol sa pelikula ay kasalukuyang isinaalang-alang sa korte at may utos na ang korte na may kinalaman sa writ of habeas data. Ayon sa utos ng korte, lumalabag ito sa karapatan ni Vic, kaya't pansamantalang ipinag-utos na itigil muna ang pagpo-post at pag-share ng mga materyales hanggang ito ay mapag-usapan sa hukuman. Nang tanungin kung dapat bang i-take down ang mga naunang post tungkol sa teaser ng pelikula, sinabi ng abogado na kasama ito sa mga hinihingi nilang hakbang sa writ. Subalit nilinaw niya na wala pa silang kopya ng writ at ang hawak pa lamang nila ay ang utos mula sa korte. Hindi lamang daw ang movie teaser ang kasama sa habeas data petition nila, kundi pati ang buong pelikula. Dagdag pa ng abogado, nag-file din sila ng petisyon sa korte para maprotektahan ang buhay at privacy ni Vic at ng kanyang pamilya. Nabiktima umano ng bullying ang pamilya ni Vic, pati na ang anak nilang si Tali Soto sa social media. Daryl Yap on cyber libel case filed by Vic Soto. Kilala sa pagiging palaban, ilang minuto pa lamang ang nakalilipas matapos maghain ng reklamong cyber libel ni Vic, may sagot na agad si Daryl. Sa kanyang Facebook, nirepost niya ang isang ulat kung saan makikita si Vic at ang asawa nitong si Pauline habang nagsasampa ng kaso. Sinulat ni Daryl sa kanyang caption, "Pepsi goes back to court." At sa hiwalay niyang post, binahagi naman niya ang screenshot sa teaser ng The Rapist of Pepsi Paloma, tampok si Red Bustamante, kung saan tinanong si Pepsi kung totoo bang ginahasa siya ni Vic Soto. Sinabi ni Daryl na hindi niya mapipigilan si Vic, lalo na't kalayaan at karapatan ng sino man ang magsampa ng reklamo, na sa hulian niya, katotohanan lang ang depensa sa lahat ng katanungan. Kasunod nito, dinepensahan ni Daryl ang lumabas na teaser. Anya, makikita sa litrato ang mga sagot sa mga issue tulad ng kung inurong ba ni Pepsi ang kaso o hindi. Binanggit niya rin na hindi nagsinungaling ang teaser at may mga ebidensya ito sa mga lumang dyaryo at video. Sa huli, pahaging na sinabi ni Daryl na handang-handa siyang harapin ang mga reklamo sa kanya. Sabi niya, "Delia, Pepsi, babalik tayo sa korte." Sa isa pang Facebook post ni Daryl, binigyang diin niya na malinaw ang trailer ng pelikula niyang Pepsi Paloma at malinaw din ang caption nito. Tinukoy din niya ang legal counsel ni Vic at tinanong kung sino ang nagsabi ng tinutukoy ng title ng pelikula niyang The Rapist of Pepsi Paloma ay ang kanyang kliyente. Maliban dito, ay naglabas din ng isang official statement si Daryl. Sa pahayag, sinabi niya na tinatanggap niya ang reklamo na isinampa ni Vic laban sa kanya at sinabi niyang agad nilang sasagutin ang reklamo kapag natanggap na nila ito. Binanggit din niya na ang lahat ng material na inilabas at ilalabas niya ay nakadokumento at hindi gawa-gawa para makapanira. Paliwanag niya, wala itong personal na layunin at ang tanging hangarin niya ay ilahad ang mga nangyari sa nakaraan na patuntun sa mga nalathalang balita noong 1980s na dati nang naisa publiko. Binanggit rin ni Daryl na ang teaser na kanyang pelikula ay nagsasaad ng impormasyon na ang kasong rape na isinampa ni Pepsi laban kay Vic ay inurong. Sinabi niya na malaya ang sino man na magsampa ng kaso tulad ng kasong isinampa ni Pepsi laban kay Vic. Dagdag pa ni Daryl, hindi sila nagkulang at nilinaw na wala siyang sinabi na si Vic ang pinatutungkulan ng titulo ng kanyang pelikula. Sa huli, sinabi ni Daryl na mahalagang mapanood muna ng mga tao ang buong pelikula upang maunawaan ang buong konteksto bago magbigay ng opinyon.